Hello mga kalars, good morning sa inyo. So, this is our second day of our travel, no, going to our hometown sa Sibalo, Mantique. So, dito tayo ngayon mga kalars sa Dumaguete. Dumating tayo dito sa pier mga alas 5 yata, no, or before 5. So, mabuti dahil nakatulog tayo ng kahit ilang oras sa barge. Nakaless tayo ng gasto sa tulugan, no. Kaya pinurso ko talaga mula ron sa, kasi wala kasi tayo mga kalas, instead na dun sa mali pala yung na-input ko na lugar, no, sa GPS, instead na sa Dapitan Port sana, Dipulog yung napindot natin, kaya iba yung lugar na dinaanan natin. So today mga kalas, babiyahe tayo papuntang Bacolod naman, no. Ito yung content natin for this second day, no. Stay tuned at saka kain tayo dito mga kalas ng baon pa nating itlog, no. So mga kalas, nandito pa kasi yung may dala pa tayong mais dito. Yan yung binigay natin kahapon sa Josefina. Ito naman yung itlog nadala pa natin mula doon sa Valencia City. So kakain muna tayo dito mga kalas. Dito tayo sa tabi ng dagat, no, malapit sa pier or port area pa ngayon dito. Yung pamasahe natin mga kalas sa barge, nasa motor lang kasi yung binabayaran natin mga kalas, tapos libre na yung tao, nasa 2,000 yung Allison yung shipping line. Kung fast cut daw nasa 2.6 daw yata, nasa 2.6 or 2.8 ganun. Mas mabilis kasi yung fast cut kasi fast nga, diba? Mas okay yung barge na sinakyan natin kasi mayroon siyang tulugan, itlog lang sa umaga. Ito lang muna yung kainin natin mga kalas. At saka naghanap ako dito ng public toilet. Pambira naman, attitude masyado yung nagbabantay dun. So dito na tayo mga kalars, and going na tayo sa Bacolod. Pero siyempre dadaan muna tayo dito sa sentro talaga ng Dumaguete. Buti na nga lang talaga mga kalars, sabi ko nga nakatulog tayo kahit sandali lang, no. Siguro hindi ko na malayan yung hindi ko na malayan kung anong oras yung umalis yung barge, no, kagabi sa mula ron sa Dapitan Port. Siguro mga almost 11 o'clock yata yun. Tapos dumating tayo dito almost 5 o'clock din ng umaga. Okay na yun, energize na tayo. Nakapagkape na rin tayo sa port. Shoutout ko pala, no, sa naging katabi ko dun sa higaan kagabi, na mula sila sa Zamboanga City tapos sa Cadiz sila didiretso. Hindi na ako sumabay sa kanila kasi nga ganun din eh, titigil din tayo kasi nagbablog tayo. Himala mga kakalars, first time ko to nakita yung kalsada na to, no, kasi last na daan natin dito sobrang traffic yan dito eh. Walang walang masyadong sasakyan. So dyan sa unahan, dyan tayo liliko papuntang any part of Negros, either Sur, Negros Oriental or Negros Occidental. So ito mga kalars yung highway na. So malaki-laki na mga kalas yung nagastos natin, no, mula ron sa sentro nung mula dun sa Valencia. Nasa 3,000 mahigit na. Kasama din yung kain, yung gasolina, tsaka yung barge. Mas mahal kasi yung barge. Biro mo, no, 2,000 yung motor, tapos mayroon siyang gate pass ba yun? Nasa 90. So 2,090 lahat. Yun lang yun. No helmet to travel. Grabe, no, stricto dito sa Sibulan area. Shell, nasan ka na? Ito no mga kalas, pag-gas ulit tayo, no, dito sa Shell. Shell lang kasi talaga yung pinapagasan natin mga kalas. Kaya pala hindi tayo makapalipad ng drone dito kasi mayroon palang airport. So walang magawa tayo. So let's go mga kalars.
Mula rito sa Dumaguete hanggang sa Bacolod mga kalars, nasa 212 kilometers. So tingnan natin kung ilang oras natin yan mga kalars baybayin. Actually kung dire-diretso lang tayo, mas mabilis. Pero syempre nagbablog tayo, hindi natin kayang gawin na dire-diretso lang. Syempre baka makakataon tayo na makapalipad ng drone. It takes 10 to 20 minutes yan. So gumamit na tayo mga kalars ng Google Map. Ang purpose nito mga kalars, syempre alam naman natin yung daan. Wala naman kasi ibang daanan dito, diretso lang, except dun sa cruising mamaya doon na maghihiwalay, no? Sa unahan ba yun sa Bais, yung maghihiwalay kung pwede ka doon ka sa kanan sa gilid ng dagat dadaan or pwede dito sa bundok. Pero dito muna tayo dadaan mga kalars sa bundok, no? Sa Kabangkalan ang labas. Pag pabalik natin soon, pauwi na, doon naman tayo sa kabila naman dadaan, sa dagat naman. Para iba naman yung experience, di ba? Hindi pa ako nakadaan doon eh. Dire-diretso lang muna tayo mga kalas, hindi muna tayo kakain kasi nga hindi naman tayo sanay kumain ng umaga. Samantalayan natin yung wala pang init. Yung advantage nito mga kalars, para makita natin kung saan banda yung may kurbada, ganon. Pero mamaya-maya kunin na naman natin to kapag papalipad tayo ng drone. Kasi nga wala kasi tayong ibang phone eh. Bibili pa tayo ng phone na pang drone lang talaga. Pero for the meantime, tsaga-tsaga lang muna, no, di ba? Ganun talaga si traveler eh. Hindi talaga lagi na mamadali. Lahat ng gamit natin pinag-ipunan, no? At saka talaga kung kailan lang talaga pwede na makabili. Hindi ura-urada. Wow, ang ganda pala dito sa umaga. Simbulan. Sibulan pa, Sibulan Public Market. Yun, no? San Jose, Negros Oriental, 8.8 kilometers. Ganda mga kalas, yung bundok o yung nagdadrive ng motor. Ay po. Ingat po kayo. O diba? Yan ang advantage kasi klaro kasi natin kung saan banda yung mga kurbada. So yan nga, papasok na tayo dito mga kalars sa vicinity or sakop ng San Jose, Negros Oriental. Maganda yung lungsod na to mga kalars, yung municipality na to, kasi nasa gilid talaga ng dagat, no? Wow. Wow. Grabe ang view mga kalars sa dagat. So at around 7:30 mga kalars, no, medyo umambon talaga dito. Meron pa ka nakarincoat to. Hindi pa kasi talaga lumabas si Haring Araw. Pambihira talaga. Pero in fairness, sobrang ganda talaga ng coastal road dito sa San Jose, no? Negros Oriental. Wow. Anli sawa sa ligo dito sa dagat mga kalas, no? Ang mga lugar kasi na mga ganito, yung malapit sa dagat, wala kang makitang naliligo. Kahit dun sa amin mga kalas, hindi mo talaga makikita may naliligo sa dagat. Kasi nga, parang, alam mo ba yun, yung parang sawa ka na sa mga ganun. Sa titig pa lang sa dagat, parang ayaw mo na maligo dyan. Ganyan. Pero sa atin dun sa Bukidnon, siyempre, dadayo tayo ng dagat para maligo. Hahay. Pero hindi naman siguro to advisable na maliguan. Eh pwede rin, kaso lang maraming bato mga kalars. Charter Day, 6 days Charter Day, Municipality of San Jose. Ganda.
Siguro kung ang gawin natin mga kalars, dito tayo sa coastal road dadaan, siguro marami tayong makikitang mga maganda rin. Pero gusto ko kasi sa bundok muna tayo dadaan mga kalars. Dito na area parang maliit yung kasada dito mga kalars eh. Pero doon mamaya sa labas na banda malalaki yung kasada. Bibo na pala dito ah. Ito pala mga kalars yung pinakasentro talaga ng San Jose. Malapit lang no, Dumaguete tapos San Jose, sentro na agad. Ilang kilometro lang, mga 3 kilometers 4. Kugi, San Jose. Dapat Kugi yun para nga So ganun lang, maliit lang na siya na town no, parang palabas na yata ulit tayo dito. Liit kasi ng kasada eh. Tapos traffic pa. Pagdating ko dun sa bahay mga kalars, pagdating ko talaga sa Sibalom, matutulog talaga ako. As in tulog talaga, natulog talaga. Kasi parang maiipon na yung antok ko dito. Barangay Hilocon. Talagang umaambon talaga mga kalars. Nababasa na naman yung camera natin. Lalong lalo yung phone natin dito sa harap. Crisostomo. This way to Cebu. May kasada pala dyan. Joke lang. Siyempre port yan eh. May port sila no, ng mga bangka na papuntang Cebu. Alam mo kalars, sa totoo lang, mas makatipid talaga tayo sana kung magbarko lang talaga tayo pauwi sa amin. Halimbawa, sasakay lang ako ng barko, individual lang, sasakay ako ng barko, tapos papuntang Iloilo, tapos magbiyahe lang ako na mag-commute lang, kumbaga mag-commute. Mas makatipid tayo no? Ang problema lang, kasi nga nagbablog tayo, paano tayo makapag-vlog dun sa atin kung mag-commute lang tayo, di ba? Wala naman tayong motor na magagamit. Yan yung essence kung bakit na talaga tayo nagmumotor. Kahit na nakakapagod, tapos magastos, wala eh. Yan yung hilig natin eh no, yung magmotor. Ano pa yung essence ng travel vlogger kung hindi tayo nagbabiyahe, di ba? Nagta-travel. Hirap dito, wala pang linya yung kalsada nito. Tapos lang kasi mag asphalt. Alam ng Google Map kung ilang kilometro yung tinatakbo natin. Ayos no? Kaya dito niya ma-determine kung ilang oras at saka minuto yung tatakbuhin pa natin papunta sa isang particular na lugar. Anong lungsod na kaya yan dito? Tanhay, 10 kilometers from here. Ano ba yung sakop dito? Mula rito, Tanhay, 10 kilometers. Anong na kaya yan dito? Municipal Hall of ano yan? Amlan? Ano yung Amlan? Grabe ah. So mula rito, Tanhay ng sunod no, na municipality. I-alternate lang natin yung pagkuha ng mga aerial shot mga kalars para hindi tayo masyadong mabagal sa pagbiyahe. Amlan nga talaga, Amlan. Negros Oriental. Nakalagay dito sa disadvantage talaga kapag maliit yung kalsada eh. Pambihira nga, dito pa lang talaga ako nakaka-encounter ng mga ganito. Okay lang yung maliit ang kalsada, basta responsable yung mga driver. Yung iba kasi naka-overtake ng alanganin. Kaya natin mag-almusal doon mga kalas sa Tanhay. Palipas muna tayo ng oras kasi nga umaambon. Diba mga kalas, kahit hindi natin makita yung kasada sa unahan, makikita natin dito sa
Google Map kung may tulay ba, may kalsada bang kurbada, ganyan. Ako lang ba yung driver na kapag inubertikan kahit na maliit na sisi ng motor ay hindi talaga na gagalaw yung ego? Hayaan mo yan, kahit na maliit na motor na ubertikan ako. Okay, so yung iba kasi kapag na ubertikan ng ibang motor, nagagalit. Talagang ano nila no? Haabulin nila, ubertikan, ganun. So 5 kilometers, sentro na ng Tanhay. Welcome to Tanhay City. Yun, city pala to yung Tanhay. Siguro muna tayo no. So breakfast muna tayo dito mga kalas sa Tanhay, dito sa 7-Eleven nila. Ito lang yung ano natin para konti lang mga kalas. Hindi tayo pwede kumain ng marami kasi nga baka maghahanap tayo ng CR. So kain tayo mga kalas. Sarap na ito. Hindi tayo pwede kumain ng marami mga kalas kasi except na maghanap tayo ng CR, maantukin tayo sa biyahe kapag sobrang busog. So ito na nga talaga yung sinasabi ko mga kalas no, na familiar sa atin kasi dito nga talaga tayo nag-withdraw ng pera nung unang daan natin dito no. So 14 kilometers from here no is Bais na. Siyempre katapos na natin mag-almusal sa 7-Eleven, ready to go na. Target talaga natin mga kalas before maggabi kasi parang mga 2 hours kasi yung biyahe ng barko o ng barge patawid ng Iloilo. So before sana maggabi, doon na tayo sa Iloilo. Meron pa tayong 83 kilometers no? 183 kilometers pa yung bubunuin natin bago natin marating yung ano, Bacolod. This way to Pamplona. Wow, as in I am the light of the world. Amen. Ayun pala, cementerio pala yun. Walang iya ka talaga traveler. Kami karon kamudasun. Quote from the cemetery of Tobias Cornier. Dao. Kami karon kamudasun. Ibig sabihin, kami ngayon, kayo na naman ang susunod. Still, maliit pa rin talaga yung kalsada. Nakatakot tumigil dito sa tabi. Maganda naman pala mga kalas yung kalsada rito na palabas dito sa Tanhay going to Bais. So later on mga kalas, makikita natin kung kamusta na kaya no yung Bais sa ngayon. Kasi nung 2021 no, a week after sa pananalasa ni Odette no sa Pilipinas, especially dito sa Visayas at sa Mindanao no, kawawa talaga yung Bais mga kalas kasi grabe talaga yun. So let's find out no kung kamusta na kaya after almost 2 years. Kasi magto 2 years pala ngayong December yung last natin na punta rito. See you sa Bais mga kalars.
Welcome to Bais. Dito yung dati mga kalarso, makikita mo talaga diyan yung, ayan pa nga yung epekto, no? Yan, talagang tinangay ng tubig baha yung mga bahay dyan dati. Dito puno ng kahoy yan dito dati, mga sanga ng kahoy. Buti na ngayon bumalik na yung kanilang ano, no, ekonomiya. Dati basag-basag yung ano dyan, no, glass nung Mang Inasal. Wow, something. Bais by the Bay. Wow. So makikita talaga natin mga kalars na for almost 2 years, no, nakabangon na nga talaga yung Bais sa napaka worst, no, na epekto ng bagyong Odette. Actually mga kalas, dito makikita natin dito sa gilid ng kalsada, going tayo dun sa crossing kung saan dun tayo liliko, no, papuntang ano na, mga bundok na dito sa Negros. Nang labas natin isa Kabangkalan, makikita natin dito yung mga, tingnan natin kung nandiyan pa ba yung mga remains ng mga kahoy na natumba, no, na pati ugat nun is parang binungkal. Uy, ati. Wih! So doon yung mga, yung bundok na yun mga kalas, yung akyatin natin, no, yun, doon tayo dadaan. Shout out, no, sa lahat ng mga ano, trabante ito sa mga ano asinda. Yan, no, buti nga may mga sanga na yung kahoy, no. Yan, no, kawawa talaga to dati. Yan mga may natumba, buti nga hindi siya namatay, no. Yan, no, bagong tubo yung mga sanga ng kahoy na yan, no. So ito mga kalas yung crossing. Kung dito tayo sa right ay sa Coastal Road ang daan natin yan, no, papuntang Bacolod. Pero sabi ko nga sa pagbalik na natin dito sa Dumaguete, tsaka pa tayo dadaan dyan. Gusto ko kasi dito muna tayo magano sa ano, no, sa bundok. So yan, no, dito talaga ako na-amaze mga kalars. Tingnan nyo naman ang solar panel. Ano kasi yung mga kalars, ewan ko, baka ano yan, no, tawag nito, planta, ano ba yung sugar, parang company, no? Ang ganda, no? Oh, yung solar panel. Wow. Dito ko lang talaga nakita yung ganito, no? Ganito kalaki yung ang solar panel nila na ano, field. Gamit na gamit yung ano natin dito mga kalars, Google Map. Kasi tingnan nyo mga kalars, oh, ang daming ano, kurbada. Yan yung ano sa atin, gagabay yung ating Google Map. Nasa
162 kilometers na lang yung tatakbuhin natin. Mas okay kasi mga kalas dito tayo dadaan kasi gabi kasi tayo dumaan dito, pero parang ma-remember ko talaga kung saan yung mga ano dito. Nakakatakot lang talaga kapag gabi ka dumaan dito, kasi naranasan ko talaga dumaan dito ng gabi nung pabalik ako dito sa Dumaguete. Rosie, yan no? Wow, breathtaking yung view. Lalo pong gabi dito mga kalas, sobrang ganda ng ano dito, view. Wow, breathtaking. So ito na nga mga kalars, ito na talaga yung literal talaga na bundok talaga yung madadaanan natin, no? Parang ano rin to, no? Sa Iloilo to Antique, pero mas bundok talaga to. Mas klaro pala talaga kung ano, no, ang kalsada kapag umaga tayo dumaan. Uy, mas maganda pa talaga yung ano dito, perspective kapag dito ka. Pero sige lang, okay na yan. Mas mataas pala dito eh, no? Swerte naman ng tindahan na yan, no? Nagsimula na naman yung ambon mga kalas, umaambon na naman. Porket nandito na tayo sa bundok. So tingnan natin pala, no, kung ilang kilometro yung ano nila, yung bundok dito. Kasi palagay natin ano, magsimula tayo mga 2 kilometers ago, so 5:28. No, tingnan natin kung ilang kilometro hanggang Kabangkalan. Parang 70 yata. Yung 75 nga. 75 kilometers. Nakita natin kanina pala yung labas sa Guanzon, no? Ang labas natin sa Guanzon National Highway, National Road, 75 kilometers. Mula nung lumiko tayo dun kanina dun sa crossing ng Bais. Ganyan kalayo yung bibiyahin natin na puro bundok lang. Oh my God. Wow, grabe talaga yung mga landscape mga kalars. Lamia kuhaan sa drone shot. Uy, yan lang, ang daming buhangin eh. Wow, nakakatakot. Bumada na naman. Naku po, ang kalsada dito daot-daot. Grabe. Tapos may lubak pa. So ganun nga mga kalars, recommend ko talaga kapag magbiyahe kayo sa mga daan na hindi particular sa inyo, hindi nyo sweto, hindi nyo sweeto sweeto, gumamit talaga kayo ng Google Map or GPS. Wow, patay. Wow, buti na nga lang, grabe yung suspension natin mga kalas sa atras. At saka yung sa Abante, tingnan nyo mga kalas, parang hindi talaga nagagalaw sa ano, kahit nalubak yung kalsada, no. Grabe yung suspension natin. Pero syempre nakakatakot pa rin yun. What if kung mataas?
What if nga lang. Sino pa matakot dito na dumaan nga ako dito madaling araw, alauna ng madaling araw. Hindi ko naman talaga kasi alam na delikado pala yan dito kung gabi. Wala ang dumadaan nun eh, kasabayan eh. Alauna ng madaling araw, pambihira. Kalain mo yun. Makarating na tayo ng Bacolod mga alas 2. Wala na. Alas 5 nandun na tayo sa ano, sa Iloilo. Wow. So mga kalars, oh, grabe oh. Dito pala tayo sa taas dahil, tapos yung sa baba mga tanim, no. Kalibil natin yung bundok ko sa kabila oh. Ito mga kalars, ginagawa pala to para hindi mag-landslide yung area na to. Ito yung makikita nyo mga kalars kapag dito kayo sa bundok ng Negros Oriental dadaan papuntang Bacolod. Wala pa tayong idea kung anong mukha nun kapag doon tayo naman tayo dadaan sa ano, sa coastal area kapag babalik na tayo dun sa Dumaguete soon, pauwi. Wow! Buslot-buslot. Basta may gasolinahan tayo na daanan dito nung dati mga kalas, gabi na yun eh. Oh. Nakakamiss bumumba mga kalars. Panay lang kasi yung ano natin, minor. Kasi ang dami kasing ano eh, kurbada. Pero dito, kukunti na lang. Kaya nakakamiss magminor, mga gano, bumba. Sana hindi kayo magsasawa sa kapapanood nito. Okay lang. Kahit na hindi na, wala nang nakarating sa part na to, documentation to eh, ng biyahe natin pa uwi. Pero kung nakarating ka dito, thank you so much. Thank you so much. No, thank you so much. Walang sawang po pasalamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa kay Travelar. No, kung hindi ka pa naka-subscribe, please do subscribe, please. And please follow me sa ating Facebook page, Travelar. You know, and siyempre, shoutout ko lahat pala ng lahat ng mga nagpapa-shoutout sa atin sa comment section. And also shoutout sa lahat din ng mga ano, kasamahan ko no sa sait. Ganda ng kalsada dito ah. Yung nga lang may doggy. Kunti na lang mga kalas yung natira sa memory card natin. Ang 128 nasa ano na lang. Kanina sa simula nito nasa 5 hours ang recording nito eh. Ang kanyang resolution is 1080p 60 frames per second. So 5 hours. Ay, mabinay pa rin pala yung sakop na to. Buti pa dito sa bundok mga kalars, malalaki yung sakop ng isang ano no, lungsod o yung isang municipality. Kasi ang layo na kasi ng ano na yun eh, yung may welcome to Mabinay. Layo na, mga ilang kilometro na yun. Pero hanggang dito, basta bundok kasi mahaba talaga o malaki talaga yung coverage. Pero kapag sentro,
Malalapit lang. 136 kilometers na lang. Oh my god. Bakulod talaga yan mga kalars ha. Hindi lang yung Kabangkalan na area kung saan lalabas tayo dun sa National Road. Ano talaga, Bakulod na yan, yung 136 kilometers. Wow. Mas maganda nga pala talaga dumaan nito ng umaga no. So yun, kunti na lang mga kalars yung mga kurbada. Meaning palapit na tayo dun sa pinakapatag na, yung wala na masyadong bundok. Malapit na rin tayo makalabas sa highway no, 46 kilometers na lang sa Guanzon. Yan no. Ano kaya yan dito? Mabinay pa rin. Oh my god. Ito talaga pala yung sentro talaga ng Mabinay. Grabe 8 kilometers ang ano nila, distansya doon sa ano kanina, sakop pa rin yun eh. As in. Buti nga lumabas na si araw mga kalas, pero makulimlim pa rin. Hindi talaga masyadong mainit, pero mas okay nga no, yung hindi talaga mainit, basta may araw lang na konting-konti. So baka palabas na talaga tayo sa Mabinay mga kalas. Kanina pa tayo nag-ano dito sa Mabinay. Hala, straight to, straight masyado. Uy, meron na internet dito, full bars pa. Grabe ah. Mabuhay. Mabinay pa rin no, the capital of the Philippines, home of, saan na yun? Mabinay, cave capital of the Philippines, home of Lianga and as in marami palang cave dito. The cave capital of the Philippines, Mabinay, Negros. Oriental, Occidental. Oriental pa siguro. Wow, Mabinay pa rin. Lahat pa ng mga signage nakita ko dito, Mabinay pa rin eh. Laki talaga ng ano ng Mabinay, pambihira. Ano ba yan? Hindi. Municipal lang din ng ano yan, di ba? Negros. Laki ah. Ito talaga yung poblasyon ng Mabinay. Oh yeah, dito tayo sa right. Diyan ang sinasabi ng ano, papuntang Kabangkalan nga. Ito talaga yung pinakasentro ng Mabinay. Walang hiya yan. So mula rito mga kalas hanggang doon sa cruising sa Guanzon no, nasa 39 kilometers na lang. I guess Kabangkalan yan no. Mula rito hanggang Bacolod nasa 127 kilometers na lang. Madali lang to kasi pag dating natin sa National Road talaga straight na yung kalsada. Kung hindi na sana tayo nagpapalipad ng drone, mas mabilis tayo. Tingnan pa rin natin yung takbo ng panahon kasi parang uulan na naman no? Pero dito may init na kunti. So yung Kabangkalan pala mga kalers, sakop na pala yan ng Negros Occidental. So dito sa Mabinay no, Oriental pa rin. Yung mga tao dito mga kalers, mga Ilonggo, meron din Cebuano, saka meron din nagtatagalog.
Kasi nga, halimbawa kung Ilonggo tapos hindi marunong mag-Bisaya, so yun, grabe. Kahit gaano ka-strong yung ano natin mga kalas, determination natin, yung mata ko talaga parang makikipot na. Talagang dinadalaw na talaga tayo ng antok mga kalas. Biro mo no, sa loob ng 48 hours parang ang tulog natin nasa 5 hours lang. So, sige lang, minsan lang din naman yun eh, diba? Di kaya kaunlaon yun mga kalas. Subang lapit na natin dyan ano. Yan mo. Wow, sarap sa akyatin yan ah. Akyatin natin yung bukas. So dito na nga pala talaga tayo sa sakop ba mga kalas ng Kabangkalan no, Negros Occidental. So yung gusto lang natin maabot mga kalas, yung Guanzon, kasi doon talaga yung crossing or your intersection ng National Road. Pero nasa ano na lang yata mga kalas, nasa 10 mahigit na kilometro marating na natin yung ano, National Road. Yun di punggol pagwa nato sini sa Kabangkalan daw, Ilonggo na siguro ang inistoryahan sini mo. Kamingawan Elementary District. Kamingawan ng mga kalas. Ngano gimingaw ka? Kinsay mong gi kamingawan? Nya. Igit. Yun. Ang ganda ng kasada na pala dito mga kalas, oh, 4 lanes. Pagsinan sa tuo, pronado sa tunga. Ganda na ng kasada dito. Yun mo, straight na straight. Welcome to Kabangkalan City. Yehey! Woohoo! So nasa 7 kilometers na lang, makarating na tayo sa sentro ng Kabangkalan Buing. Oh yeah, malapit na 5 kilometers na lang, Kabangkalan City na. Pangit ng kalsada. May release pa talaga eh no. O yun, dito na nga tayo mga kalars. Holy Mother of Mercy Hospital. What? Kabangkalan, pakaliwa, straight lang ang Bacolod City. Meron palang airport dito. So walang drone shot. Yun. Ay salamat, nakarating din sa pinakasentro.
Wow, ang laki pala ng Mr. DIY dito sa ano, Kabangkalan. Wow. O, iba na yung tricycle dito mga kalas compare dun sa Dumaguete kanina. Sobrang laki ng tricycle dun eh. Dito ang cute no. Ang cute. Tapos dalawa lang yung pwede. Yung sa likod ano na, lagayan ng ano, municipality, Bilog, Kabangkalan. Right tayo kasi paguhungguhin tayo ng ano, si St. Columban Art Center. So ito mga kalas yung kanilang ano, triangle. Parang rotunda lang din yan sa iba eh. Triangle lang sa kanila. Ito yung sentro ng Kabangkalan nga, pambihira talaga. See you Bacolod. Kabangkalan City Airport, papunta ron. Meron pala silang airport dito eh no. Laki pala talaga ng Kabangkalan no. Parang ano din ah, what? Wala talaga mga kainan dito sa tabi ng kalsada. Himamaylan. Oh, di ba? Pagkatapos ng Kabangkalan, Himamaylan ka agad. Boundary pa yun. Baka sobrang laki ng ano niyan ah. Ano yan? Resort? Grabe ng mga resort yan. Alas 12 na mga kalas. Alas 2, nandun na talaga tayo. Tama talaga yung prediction natin kanina nung paakyat pa tayo dun sa bundok no, from Bais, na makakarating tayo sa Bacolod alas 2 no. So sakay tayo, karating tayo sa Iloilo mga alas 5, ganun. The Land of the Heroes. Wow, ang Binavista sa Himamaylan. Binavista sa Himamaylan. Yeah, The Land of the Heroes po. Ah, Pulanti mo. Ayos ah. Sino yung hero na hero? Yung hero? Sino yung hero na ano? Yung bayani pala. Sino yung bayani na mula rito sa Binavista, Himamaylan? Basta hindi ko lang alam. Wala akong matandaan. Wala talaga akong idea. Kahit may isa. 7 PM Hypermarket Himamaylan. Wow! Yun pala yung Kanlaon mga kalalso. Pambihira naman. Kanlaon ba yan o Bulkan Mayon? Ganda. Wow, what a majestic view. Sure po yan talaga yung Kanlaon. Teway kay kanana dre. Nice Rose. Wala again. Pinos eh. Yo, uy kaon niya. Gutom na po. Sige na lang pang absan eh. Oh, hi. Barangay San Antonio, Himamaylan, Negros Occidental. Himamaylan City. Wow, ang ganda ng public market nila. Wala pa ring makainan. Pambihira talaga. May gasolinahan dito, wala eh. Nasyel. Wala pa nga yan, no? Ah, grabe yung antok ko mga kalas. Sinaantok talaga tayo.
Walang Shell. Shell lang tayo eh. Mahima Mailan Central School, Division of Himamaylan City. Hindi na tayo makakapalipad ng drone dito. Syudad na to eh. Wow. So yung bread ko mga kalars, or yung Bacolod pala, nasa 75 kilometers na lang mula rito sa Himamaylan. Medyo layo pa. Pero carry lang yan. Kain muna tayo siguro. Ito pala talaga ano ng Himamaylan. Maghanap muna tayo ng mga kainan mga kalars. Wala nga. Doon pa pala sa unahan yung Shell, 2 kilometers away from here. Wala ka talaga makitang makainan dito na ano lang eh, no? Turo-turo. What? Tatawid pa ng ilog. O yan na, Shell ha. Talagang mag-ano pa tayo, tatawid pa tayo ng ilog dito sa Himamaylan para lang mag-ano, nag-search pa tayo sa Google Map. Meron nga talaga sana. Hindi nga. Wow. Yun no. Meron nga pala siguro doon. O diba Shell? Talaga naghanap pa talaga tayo kung saan yung gasolinahan nyo. O tsaka dito nga. Wow. Grabe no. Oh, yan talaga sa mapa oh. Kaya nag Google search pa ko para makita lang Shell. Nag Google Map ako. Why go Shell dito mo? Why namin nakuha namin sa Shell si boss mo kaso lang na naman niya product niya gamit. Pag-abot sila siguro sa Iloilo, mas mahal tagid. Oo. Iloilo pa ko mo. Tabo ka pa? Bukidnon pa ko alin? Oo. Good trip? Pantiki pagid ko. Paisa na, masubra tagid na.
Kung ganda talaga dito ng ano mga kalarso, ng Himamaylan. O, di ba? Wow. So palabas na tayo mga kalarso sa siyudad ng Himamaylan. Hindi ko lang alam kung anong sunod nito eh. Silang Tamat May. Problema lang, hindi pa talaga tayo nakakain. Series stores. Padayon Himamaylanon. So hanggang dito lang pala yung ano ng Himamaylan. Akala ko next boundary na naman eh. Wala bang ibang ano dyan? Harang na bang boundary lang? Meron din palang shield dito eh. Ano ba yung sakop niyan dito? Binalbagan. Yun di punggol. Binalbagan. So dito na tayo mga kalar sa Binalbagan. Hinigaran yung sunod. Layo pa ng Bacolod. Nasa 60 kilometers pa. Punta tayo sa Hinigaran mga kalars. Mag 7-Eleven. Malapit lang din naman eh. Nasa 14 kilometers. Wow. Pero try natin dito mga kalas, baka may makainan tayo dito. Gusto ko heavy meal talaga eh, no? Meron nga. Dito lang tayo mga kalas. Kain muna tayo dito. Dito sa Binalbagan. Tingnan yung mga mata o mga kalaso, parang pipikit mo talaga sa sobrang antok. Kaya kain lang muna tayo dito na tayo kakain sa Binalbagan. Sentro ng Binalbagan. Sunod, Hinigaran. So napunod tayo mga kalaso na nilagang baka pag matanggal antok. Pwede mo talaga. Bakit na kayo dito? So at this point mga colors, no, hindi na nagpo-function yung
mic natin, sa GoPro natin, kasi pagkatapos natin kumain dun sa Pinalbagan no, Negros Occidental, ay hindi ko napansin na hindi ko pala na ikabit ng maayos yung mic no, ng GoPro natin. So sayang, kahit na marami pa municipality at saka cities na daanan natin papuntang Bacolod, so hindi na natin maisama sa video kasi nga wala rin namang boses. Pero mula dun kanina sa Binalbagan, pinubahan pa tayo sa sakop ng Hinigaran, Pontevedra, San Enrique, Pulupandan, ganun, hanggang sa makarating na natin hanggang sa marating na natin yung Bacolod City, mga kalars. So yan nga, dahil narating na natin, mga kalars, yung Bacolod mismo, so ang una talaga nating hanapin, kasi gumagamit pa rin tayo ng Google Map no, ay ang daan papuntang Bredco Port. So dito tayo lumiko, mga kalars no, kung tingnan natin parang sumusunod lang tayo dito sa sakyan, pero ito talaga, mga kalars, yung daan na tinuturo sa atin ng Google Map no. Alam kong hindi ko talaga bisado yung lugar na to no, yung Bacolod, kaya gumagamit talaga tayo ng Google Map, mga kalars. Kahit saan ako doon pumunta, mga kalars, gumagamit talaga ako ng Google Map. Kaya I advise you all no, sa yung mga hindi pa sweto or alam yung mga lugar na pupuntahan, ay gumamit tayo ng mga kalars, ng Google Map. So at this point, mga kalars, malapit na tayo sa pier no. Dito ko lang talaga napansin na dito pala ang pinakamalaking SM City nila no, malapit dito sa pier talaga ng Bacolod City no, sa Bredco Port nila. Sobrang laki pa talaga ng SM dito. So yun, mga kalars, until na nakarating na tayo mismo sa terminal no, ng port, para makasakay na tayo ng barge. Sitting nila daan, mga ate, kung tatlo lang mo mo nila na yan. Yung hapon, sir. Ha? Tabok na eh? Oo. May Iloilo? Dumanggas? Oo, Dumanggas. Sabi niya. Kanan mo. Sige, salamat. Ticket na rada. Ha? Ticket nga rada. Ariyo? Pakita mo lang na. Bayaran tayo, no? Sige, salamat kayo. Dumanggas Port. Dito na talaga tayo, mga kalahas. Yan, no? Ngayong hapon. Ha? Bila? 95. Wala na kayo nga pera nun pa? Oo. Yun. Our Lady of Char. So dito na talaga tayo, mga kalaro, sa Bredco Port dito sa Bacolod no? So patatawid talaga tayo tatawid na tayo dun sa Iloilo. I am waiting for my turn no? Para umakyat sa barko. So dito na tayo, mga kalaro, sa barko no. 1 to 2 hours makakarating na tayo dun sa Dumanggas, Iloilo.
So in 2 hours time mga kalers, na pagbiyahe ng barge papunta sa Dumangas Port, no, Iloilo. At syempre narating na kagad natin yung port, no, sa Iloilo for the second time using our motorcycle. Dito na tayo sa Panay Island. Dito tayo sa Dumangas mga kalers. At this point is excited lang makauwi dun sa amin sa Antique. Gamit na naman tayo ng Google Maps kasi hindi ko to kabisado yung Dumangas kahit na dalawang beses na natin dito na dumaan. Okay, isa pa mga kalers, maghanap tayo matutulugan dito sa Iloilo mismo kasi nga kung bundok yung dinaanan natin dun sa part ng Negros, papunta naman sa amin sa Antique, bundok din. Tsaka hindi pwede yung helmet natin dun mga kalers kasi yung helmet natin mga kalers yun nga ay smoke lens. Pwede to sa okay lang dun sa Bukidnon to kasi sa Bukidnon ang dami kasing street lights dun, diba? Makita mo pa rin talaga yung kasada. Wala, iba yun dun. Ito talaga yung Iloilo City. So ginabi na tayo mga kalers bago natin marating yung pinakasentro ng Iloilo City mga kalers. So, sayang dahil hindi ko pa rin mapakita sa inyo yung kabuuan ng Iloilo City kasi nga gabi na rin, tsaka yung malfunction pa rin yung mic ng GoPro natin. Kaya yan, no, sobrang ganda ng Iloilo mga kalers kung mapapansin ninyo kung tanghali. So yung video na to mga kalers may karugtong pa to, no? Yung continuation nito is ang biyahe ko naman mula sa Iloilo papuntang Antique kasi at this point mga kalers I decided na dito lang muna sa Iloilo matulog bago umuwi doon diretso sa Antique kasi gabi na rin, hindi na kaya natin biyahe tsaka naka smoke lens yung helmet natin tapos walang masyadong ilaw sa kalsada kaya delikado. Yeah, that's it. No? See you sa next video mga kalers. All the way from Iloilo. This is Travela saying, live your passion, keep safe and God bless. Bye bye. See you sa next video.